Nilinaw ng Energy Department na hindi agad bababa ang presyo ng produktong petrolyo kahit may access na ang Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. May paliwanag din ng isang ekonomista tungkol dito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. This is not a perfect solution, but is an important step that improves our position. Ito ang klinaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang social media post kaugnay ng pagpayag ng Iran na padaanin ng Filipino flag vessels, energy sources at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Paglilinaw ng kalihim, hindi ito nangangahulugan na agad na bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod ng mga ulat na posibleng umabot sa 170 pesos per liter ang presyo ng diesel at 130 pesos per liter naman sa gasolina sa mga susunod na linggo. Sa Strait of Hormuz dumadaan ang 20% ng global oil supply. Kaya labis na naapektuhan ang global oil prices, lalo na sa Pilipinas, matapos ipagbawal ng Iran ang pagdaan ng mga barko rito. Sa kasalukuyan naglalaro sa around 130 pesos ang presyo ng diesel, samantalang 90 pesos naman sa presyo ng gasolina. At next week, posible raw na magkaroon muli ng taas presyo ayon sa oil industry experts. Kaya ang tanong ng maraming Pilipino, kung pinayagan na ng Iran ang Philippine vessels na lumusot sa Strait of Hormuz, bakit meron pa ring oil price hikes? Ayon sa ekonomistang si Bienvenido Oplas, may mga rason kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo sa kabila ng pagpayag ng Iran na padaanin ng Filipino flag vessels sa Strait of Hormuz. Kabilang dito ang mataas na oil prices mula sa Middle East countries tulad ng Saudi at United Arab Emirates na major oil sources ng bansa. Mahal na insurance price per tanker na nagde-deliver ng langis at ang depreciation ng halaga ng piso lalo na't dollar-based ang presyo ng krudo. So we are not actually buying from Iran. We are buying oil from Saudi Arabia and United Arab Emirates. So about 98% of our total oil, crude oil, is from these two countries. But because they have to go through to the Strait of Hormuz problem, so the problem is not the supply but the transport of the supply. Sa post ni Secretary Garin, sinabi nito na imbis na immediate oil price rollback, risk management ang hatid ng agreement ng Iran at Pilipinas. Sa pamamagitan daw kasi nito, bagaman mananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, siguradong tuloy-tuloy ang oil supply sa bansa. Isang bagay na sinigundahan naman ni Oplas. Aniya, malayo pa ang bansa sa oil price stabilization at maaaring patuloy na tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero magandang hakbang aniya na magpatuloy ang supply ng langis kaysa magpatupad ng rationing ang pamahalaan. I think that we have to endure the high prices, but the point is that supply should be there because people can adjust. What is dangerous is when they will be rationing. Like for instance, one issue be maximum 25 liters per fueling, no? So pipila ng pipila. Pag may nakita nila na may pila, the more that people will go into hoarding. Kasi ang gagawin nila, pipila dito ng 25 liters sa isang gasolinahan, pipila na naman doon sa pangalawang gasolinahan, no? Para kay Oplas, dapat suspindihin ng pamahalaan ng singil na excise tax sa langis, imbis na ilagak ang pondo sa mga subsidiya. Aniya, sa urban-based transportation lang kasi nakatuon ng fuel subsidies at hindi umano nabibigyan ng pantay na pagtugon sa mga rural-based sector tulad ng agrikultura na gumagamit din ng langis. Sa kasalukuyan, aprobado na sa Senado at Kongreso ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ng fuel excise tax. Nakabinbin ito ngayon sa opisina ng Pangulo habang inaaral pa umano ang pangkalahatang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.